Muling binangga at binomba ng water cannon ang barko ng Pilipinas, ang VFAR. Ngunit sa pagkakataong ito, gumanti na ang BFAR at binangga din ng China Coast Guard sa gawing kaliwang bahagi ng barko ng China Coast Guard na bahagyang nayupi. Ang barko bago lumayo patungong Escoda Shoal Island. Tila nagkakaroon na naman ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Isang barko ng Bureau of Fishery and Aquatic Resources, VFAR, ang muling binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard, malapit sa Escoda Shoal. Ang ganitong insidente ay nagdadagdag sa lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea, kung saan inaangkin ng China ang ilang teritoryo na napaggogian na ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration noong 2015. Ang Escoda Shoal, bahagi ng Kalayaan Island Group na sakop ng Pilipinas, ay madalas na nagiging sentro ng mga insidente ng harassment mula sa China Coast Guard. Ikinababahala ito ng maraming Pilipino, lalo na't maaari magdulot ito ng eskalasyon sa hidwaan sa rehiyon. Mahalagang tutukan ang mga susunod na aksyon ng gobyerno ng Pilipinas at ang magiging tugon ng iba pang mga bansa sa ganitong uri ng insidente. Ang mga ganitong pangyayari ay may potensyal na makaapekto sa ugnayan ng Pilipinas at China, pati na rin sa sitwasyon ng seguridad sa rehiyon. Sa harap ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, maraming Pilipino ang nananawagan na sa gobyerno na pahintulutan na ang pagsama ng US Navy at US Coast Guard sa mga resupply mission ng Pilipinas, partikular na sa mga lugar na madalas na hinaharas ng China. Ang ganitong hakbang ay nakikita bilang paraan upang mabawasan ang agresibong aksyon ng China at may pakita ang determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang teritoryo nito. Ang pagtawag sa US Navy at US Coast Guard ay may layuning magbibigay ng dagdag na proteksyon at mapagpakita ng puwersa na maaring mapigilan ang China na magpatuloy sa kanilang mga mapanghimasok na kilos. Malaki rin ang mga magiging simbolismo nito sa pagpapakita ng alyansa at suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas, lalo na sa konteksto ng Mutual Defense Treaty na pinanghahawakan ng dalawang bansa. Gayunpaman, ang desisyon na ito ay may kalakip na panganib at implikasyon tulad ng posibilidad ng eskalasyon ng tensyon sa rehiyon. Magiging kritikal ang mga magiging desisyon ng gobyerno na kailangan timbangin ang mga benepisyo ng ganitong hakbang lalo na't laban sa mga posibleng panganib na dulot nito. Sa puntong ito, mahalaga magkaisa ang mga sambayanan at suportahan ang anumang hakbang ng gobyerno upang maprotektahan ang soberanya ng Pilipinas habang napapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Bagamat nauunawaan ang nararamdaman ng pagkadismaya at galit ng mga Pilipino sa patuloy na panghaharas ng China, mahalagang magpatuloy sa pag-iingat at talino sa pagtugon sa sitwasyon. Ang diplomasya, kooperasyon sa mga kaalyado at pagpapatibay ng depensa ng bansa sa mga hakbang na maaaring gawin habang sinusubukang maiwasan ang direktang konfrontasyon. Ang desisyon na pumalag ay dapat na dumaan sa maingat na pagsusuri. Ng lahat ng posibilidad na resulta upang masigurong ito'y
makabubuti sa pambansang interes at seguridad. Ang tanong, hanggang kailan tayo magpapaapi sa mapanghamong China? Nasa ating mga Pilipino ang simpatya ng buong mundo at handa ang US na tumulong dahil may Mutual Defense Treaty na pwedeng ipatupad anumang oras. Ganon din ang Japan na handang tumulong sa Pilipinas. Dapat din nating ipakita sa China na kahit dehado tayo, ay handa tayong pumalag at ipangtanggol ang ating mga isla at teritoryo.